Good morning! Magpipiknik kami ngayong araw. Pupunta kami sa Red Cliff Lagoon, isa sa pinakamagandang saltwater pool na napuntahan ko dito sa Australia. 8 AM sana ang alis namin, kaso umulan ng malakas kaninang umaga, kaya inantay muna naming tumigil ang ulan. Mga bandang 10 AM na nga kami nakaalis sa bahay. Nasa 30 minutes lang ang travel time mula sa bahay namin papuntang Settlement Cove. Walang bayad ang car park dito at malapit lang din sa lagoon kaya hindi na kailangan maglakad ng malayo. Sobrang nakaka-excite kasi bukod sa napakaganda ng lugar, para ka na rin nasa isang tropical resort. Hindi rin masyadong crowded ngayong araw, siguro dahil katatapos lang ng ulan. Bago tayo makapasok sa lagoon, makikita muna natin ang ocean view. Grabe, sobrang ganda, para na rin kaming naka-holiday. Andyan yung dagat, tapos yung hangin, ang lamig. Basta, ang sarap sa pakiramdam. Ayan mga kabayan, papasok na tayo sa may bandang lagoon. Ang linis ng area. Nakakatuwa kasi tropical themed yung lugar. May mga palm trees, fig trees, at parang resort yung ambience. At ang pinakamaganda ay libre lang ang pagpasyal dito. May mga iba't ibang swimming areas para sa lahat ng edad. Kung may baby ka or toddlers, meron silang shallow water areas. Parang mini water park lang din ang atake. Sa may bandang main pool ng lagoon, hindi sobrang malalim. Nasa 1.8 meters lang. Kaya kahit matatanda at bata ay makakalangoy ng komportable. Ang fun fact ay ito ay isang man-made lagoon. Nasa 5 meters long at ito ay isang salt water na may halong chlorine. Kaya malinis at refreshing sa pakiramdam. Kung ayaw mo ngang mag-swimming at gusto mo lang mag-relax, madami silang shaded areas. Walang bayad ang mga cottages dito. Yung mga cottages ay nasa mismong gilid lang din ng dagat. Tapos yung gitna ng pool ay parang may maliit na island. Sa sobrang excited ng anak ko, hindi na nga siya makapag-antay at ayan, nauna na siyang magtampisaw sa tubig. Nagbihis nga muna ako at habang inaantay ko na sumikat ang araw ay naglakad-lakad muna ako sa palibot ng resort. Iilang tao nga lang yung nandito, siguro ayaw nilang pumunta dahil sa pag-ulan kanina. Malamig, malinaw at kulay turquoise nga ang tubig dito. Sa may bandang unahan ng lagoon ay meron silang parang maliit na sapa. Ito yung pinaka-paborito kong part kasi feeling ko ako ay nasa probinsya. Na-curious nga ako kung saan nanggagaling yung tubig. Kaya umakyat pa ako hanggang sa may bandang unahan. Eto, nakita ko na nga. Dito pala nanggagaling ang tubig nila. Parang maliit na waterfalls lang. Siguro pinamplang nila yung tubig mula sa dagat. Gusto ko pa nga makakuha ng iba pang video, kaya dito naman ako sa bandang kaliwa naglakad-lakad. Mas malalim nga ang tubig dito banda. At mas maganda ang view kung dito nakapwesto dahil kitang-kita ang dagat mula dito. Pero dahil may kasama kaming bata, kailangan namin nasa kabila pumwesto. Mababaw lang kasi sa banda dito, kaya siguradong hindi malulunod ang mga bata. Pangalawang beses na nga namin pumunta dito, pero hanggang ngayon naa-amaze pa rin talaga ako sa view. Naglakad-lakad pa nga ako ng konti para makita ko kung ano yung mga ibang pwedeng pasyalan dito. 3 years ago nga yung huling pasyal pa namin dito, kaya hindi ko masyadong nalibot ang lugar na to dahil maliit pa yung mga anak ko noon. Marami nga akong nakikitang nagja-jogging. Ang sarap siguro tumira sa lugar na to kasi pwede kang mag-exercise kahit kailan mo gusto. Ang haba din naman kasi ng daan na pwedeng takbuhan. Bonus na lang talaga yung magandang view. Napagod na nga ako sa paglalakad, kaya bumalik na rin ako sa pool para lumangoy. Sinasaway ko nga ang mga bata kasi pumupunta sila sa may gitna. Alam ko kasi na malalim na doon. Pero nagulat ako, marunong pala silang lumangoy. Maya-maya, tinawag kami ng asawa ko. Sabi niya, every Sunday, meron daw Red Cliff Market. Dito lang yan sa may taas mismo ng lagoon. Marami nga silang paninda tulad ng pagkain, fresh fruits, gulay, damit, at pati mga handmade arts and crafts. Hindi nga kami nagbihis pag-akyat namin dito, so basang-basa kami habang naglalakad. Pero okay lang yan, uso naman yan dito sa Australia, yung iba nga naka-swimsuit pa. Nagre-reklamo na nga yung bunso ko dahil gusto na niyang bumalik at mag-swimming sa baba. Pero sabi ko maghanap muna kami ng pagkain dahil ako'y nagugutom na rin. Kaso wala akong mahanap na gusto ko kasi walang nagtitinda ng kanin. Buti na lang nagbaon kami ng barbecue kasi niluto ko yun kagabi para talaga yun dito. Kaya niyaya ko na nga sila pababa, yaman lang din at wala rin naman silang napili. Bago nga kami bumaba ay nag-sightseeing muna kami. Napakaganda talaga ng view dahil nakikita ang kabuuan ng Red Cliff mula dito.
May nakita nga kaming isa pang hagdan pababa. Ba ito doon sa hagdan na dinaanan namin kanina. Konektado pala to sa bandang nakita ko na maraming tumatakbo. Ang tuwa nga si Bunso. Kaso ang taas ng energy, ang hirap habulin. Sinasaway ko nga siya dahil nagpapagilid siya sa may bandang batuhan. Malalim na kasi ang dagat banda dyan. Pero sabi niya, naku-curious lang siya kung meron daw ba siyang makikitang isda. Ganda nga rin ng mga damo-damo nila dito, namumulaklak. Bago kami bumalik sa pool, naisipan muna namin mag-swing dito. Marami talagang activities na pwedeng gawin ng mga bata dito. Sinulit na nga namin ang oras dahil bihira lang naman kami lumabas. Pagkatapos ay nag-swimming na ulit kami. Kaya lang, hindi ko na ulit na videohan. Umuwi na rin kami agad dahil may trabaho pa kami kinagabihan. Ayan, andito na kami sa bahay. Salamat!